Hi guys, shout out. Lakad-lakad lang. Nga pala, gagawa lang ako ng reaction videos doon kasi maraming nag-post na yung about sa pagpunta nila dito sa Canada. What are the things that needs to be considered before going here in Canada? Bago mo talikuran yung buhay na meron ka dyan sa Pilipinas or saan mang bansa na naroon ka ngayon. Kasi mahirap nga naman na yung buhay na meron ka dyan, kumbaga tatalikuran mo, pagkakasyahin mo sa 4 na maleta or 3 maleta, tapos pupunta ka dito, magsisimula ka ulit back to zero. Ano yung mga aabutin mo pagdating mo dito? Ano yung mga gagawin mo? Kasi mahirap magsimula, lalo na kung nasanay ka doon sa buhay na meron ka na dyan sa Pilipinas. So mahirap talagang simulan yun. Dito maraming changes. Ano pa yung mga dapat mong isipin. Yung iba, lalo yung mga Indians, yung ibang mga foreigner na nandito, nagbabayad talaga sila ng malaki. Siyempre yung ibang pathway, katulad ng student pathway, ngayon may pagbabago dito, which is dapat $20,000 na yung Canadian dollars na yung pera na meron ka sa bangko, just to prove na kaya mo yung expenses na meron dito. Pero ang tanong doon is, worth it ba na gagastos ka ng ganong kalaki para dito sa Canada, para magpaalipid? Actually that's the right term, kasi talaga namang yung iba sasamantalahin. Siyempre magtatrabaho ka, may work permit ka dito. Iba naman, siyempre sasamantalahin ka. Yung ibang mga undocumented na nagpa-process from visit visa into work permit, talagang yung iba pinagdadaanan sobrang hirap, saka sobrang gastos. Yung iba may swerte, yung iba kasi paglapag nila dito may trabaho ka agad, yung mga visit visa holder. Pero may mababasa ka doon sa ibang groups, talagang yung iba nawawala na ng pag-asa. Hindi naman para tawag dito, kumbinsihin ka na huwag kang pumunta dito, huwag mong subukan, huwag kang lumabas sa comfort zone mo. Pero kasi ano-ano yung mga dapat mong i-consider. Kasi iwanan mo yung pamilya mo dyan, malungkot. Swerte ka pag kasama mo yung pamilya mo, yung asawa mo, yung anak mo, or may pamilya ka na nandito na, swerte ka. Pero pag wala pa, and you're just taking chances sa buhay na ino-offer dito, is kailangan mo mag-isip ng hindi lang 2 beses, hindi lang 3, maraming beses dapat. Kasi marami kang pagdadaanan na kumbaga yung iba nga na-overwhelm. Anong hinahantong? Na-stress, nagkakaroon sila ng depression. Marami kang dapat baguhin dito eh. Yung pride mo lulunukin mo. Mga bagay na hindi mo ginagawa sa Pinas, dito gagawin mo. Kasi sa Pilipinas, pagka manager ka, hindi ka naman magmamap ng sahig, hindi ka magtatao doon sa counter. Doon sa ibang kakilala ko na nagtatrabaho sa fast food. Di ba? Talagang dito, all around. Kasi 1 o 2 tao lang o 3 tao lang kayo sa isang fast food chain. So marami kang gagawin na hindi ka sanay. Kumbaga culture shock
Masasya ka talaga sa culture nila when it comes to work and labor. Talagang mahirap kung sa mahirap. Pero sabi nga nila, pag hindi ka nagtiyaga, walang nilaga. Kagandahan naman kasi pag dito ka tumira, may anak ka, tapos permanent resident na kayo dito, unang-una, meron mga benefits. Tulad kami na nandito sa Northern Canada, merong Northern Allowance. Tapos yung anak mo na underage, may allowance pa yung makukuha sa government, which is, sa pagkakaalam ko lang, correct me if I'm wrong, kasi $300 or $500 per month, di ba? So yung iba talaga dito, ang ginagawa, kahit yung mga local dito, nag-aanak ng marami. So nagtatrabaho na lang is yung asawa nila, tapos yung anak nila 5 or 10. Magkano yun kung 500, di ba? Monthly. Para na rin siyang nagtatrabaho. Kaya lang, syempre, mahirap yun. Mahirap dito yung pag-aalaga ng bata. Kaya kung mapapansin nyo, mababa yung population ng Canada kasi hirap Hirap nung magbabantay ng anak mo. Kasi lahat talaga parang kailangan magtrabaho. Pag uwi mo naman ng bahay, pagod ka na. Kaya talagang kailangan yung isa, kung mag-asawa kayo na nandito, yung isa magsasacrifice sa bahay lang. Ganun. Ano pa yung mga dapat i-consider? Siyempre yung pera mo. Yung bago kami dito, yung conversion, yan, hindi maiwasan yan, conversion. From dollar to peso. Bibili ka ng ganito, putik, magkano lang to sa Pilipinas? Yung mga chichirya na galing Pinas, $2 ang isa. Na chichirya lang yun, tigbe 20 pesos sa atin o 30 pesos. 2, minsan may 4, $5. Yung tuyo dito, yung isang balot sa atin magkano, 10 piso, 20 pesos. Dito, ano yun? $3. Meron pa nga $6 yung tinapa. Yung tinapa, 6 na piraso ata, 5 piraso, $6 o $5. Diba? So, kung sa atin, pang laylayan ng lipunan na pagkain yun, dito, pang mayaman yun. Yung mga tuyo na yan, mayaman ka pag nag-uulam ka nun. Yung mga differences. Kumbaga, malaki yung sahod mo, pero pag dito mo syempre ginamit, nandito yung family mo. Maliit din lang. Kasi parang usual employee ka rin lang na nandiyan sa Pinas. Kumbaga sa atin, tatrabaho ako sa factory, yung sahod mo is minimum ka. So upa ka man ng bahay, 3,000, 4,000 pesos, 2,500. Meron pa din pagkain mo. Dito naman minimum mo, ano ba? Minimum mo mga 2,000 or 3,000 ka per month. $3,000. Bahay mo 800 o 1,000 na lang, sabihin natin 1,000. Tapos pagkain nyo pa 2 or 300 per month, di 1,300 na yon. So maliit din lang. Talagang makaipon ka man, sobrang tipid mo na nun. Talagang kailangan mong pairalin dito. And pag pumunta ka dito, dapat decided ka on saan ka mag-i-invest. Mag-i-invest ka ba sa Pilipinas o mag-i-invest ka na sa buhay dito sa Canada? Yung ibang mga Pilipino dito na nag-invest, like bumili na sila ng bahay dito, sasakyan. Dito, di ba? Kahit tagalinis ka lang, janitor, or kumbaga dyan sa atin, yung talaga mga low wage earner. Pero dito nakasasakyan ka. Bakit?
Kasi madali lang kumuha dito ng sasakyan. Ang problema, hindi naman actually problema kasi magkano rin lang naman yung monthly. Babayaran mo monthly sa pagkakaroon ng sasakyan. Kaya ang dami expenses eh. Insurance, monthly. Tapos, yung babayaran mo, mga bi-weekly yan. Yung mga hinuhulugan na sasakyan. Bi-weekly yung bayad niyan. So, yun yung kailangan mong pag-ipunan. And then, yung registration mo, hindi ka naman pwede basta-basta mag-drive dito na katulad sa atin na yung iba expired or walang lisensya. Dito automatic. Kailangan yun. Dito sa Canada kasi parang ini-encourage ka pa ng government or ng mga bangko na mangutang sa kanila. Parang laging requirements na yung credit score mo. Pero there is a positive side on that kasi doon nila nakikita on how responsible you are in managing your finances. Eh, di ba? Sa atin mostly yung mga ayaw mangutang cash basis talaga yan. Dito parang negative sa kanila yan kasi lang record eh. Kung talagang mga tao dito nakatalo, ay utang. Kasi you have your credit card, ang daling ma-approve. Kailangan lang talaga magaling kang mag-manage ng finances mo. So, yun lang muna. Kasi malapit na ako. Nainip lang talaga ako pag naglalakad kaya gumagawa ako ng videos. Kaya, follow and subscribe. Shout out! Bye!